Halo zaman! Ako po si Jessica, a Filipina and Igorota living in Germany. So dati po akong au pair sa Netherlands and then nag-move po ako dito sa Germany. So ngayon, story time po tayo ngayon mga guys kasi may mga nare-receive po akong mga message and nagtatanong sila kung paano daw ako pumunta dito sa Germany gamit ang au pair visa. Kasi dati po akong au pair sa Netherlands, paano ko daw ginawa yon? So, isa-isahin ko pong tanungin yon mamaya. So, kasi alam po natin dito sa Europe na kapag au pair kayo, kahit saang bansa po kayo dito sa Europe like Denmark, Norway, Sweden, Netherlands, is alam po natin na hindi pwedeng i-convert yung au pair visa into another visa in like working visa. Kasi alam po natin na au pair visa is 1 year lang po yung validity and then uwi na tayo sa Pilipinas. So, ayan, mahirap pero ganun talaga ang rules dito. So, sa aking experience po, i-share ko lang po yung aking karanasan na hindi ako umuwi sa Pilipinas and then nag-move po ako dito sa Germany galing Netherlands. So, alam po natin dito sa Germany na ang hirap-hirap ang process ng mga documents. And sa tanong na paano ako nag-move, so meron akong nakilala dati sa Asia and then nag-meet kami ulit dito sa Europe and then ito po yung aking asawa ngayon. So alam po natin na dito sa Germany is ang hirap ng process nila na kung gusto nyo magpakasal, aabutin kayo talaga ng 1 taon, 2 taon kasi ang hirap, ang dami nilang mga at saka ang dami nilang requirements na gusto nila. Like tulad ng mga birth certificate ng tatay mo, ng kapatid mo, record mo nung high school ka, at saka lahat yun is translated sa German sa Deutsch. So, ang daming gastos at saka it takes time talaga, abutin ka talaga ng taon bago ka magpakasal. So, ang first step namin ginawa is nagpakasal po kami sa Denmark kasi yun po ang pinaka-easy and hindi gaano kakomplikado. So, ayan. So, ang next na tanong is pwede bang hindi na ako umuwi sa Pilipinas kasi nagpakasal na ako sa Denmark. Pwede ka ding pauwiin sa Pilipinas kasi at that time nung nagpakasal ka is ang gamit mong visa is au pair pa rin. So, pwede ka ding umuwi sa Pilipinas. So, sa aking case, hindi po ako umuwi. So, ayan guys, nung pagkatapos namin nagpakasal sa Denmark, bumalik ulit ako sa Netherlands kasi doon ako nakatira pa and then valid pa yung aking au pair visa that time. Kasi usually, yung mga nagpapakasal sa Denmark is umuwi talaga sila sa Pilipinas and then doon sila sa Manila magpaprocess ng family reunion visa para makabalik ulit dito sa Germany. So, sa aking karanasan po is bumalik ulit ako sa Netherlands kasi doon pa yung aking visa and then nagtanong ako sa embassy sa Amsterdam kung ano yung mga hakbang kong gagawin kasi kung talagang pauwi talaga ako sa Pilipinas. And then nagbigay naman sila ng sagot. Yung first na sagot nila is talagang uuwi talaga ako sa Pilipinas kasi hindi pwedeng i-convert yung au pair visa ko kasi au pair lang po ako. So, doon ako sa Manila mag-process ng family reunion visa. Yun ang first na sinabi nila sa akin. And then, nag-re-apply po kami ulit. And then, yun, nakakuha na po ako ng visa. And then, hindi na ako umuwi sa Pilipinas. So, ayan, nakuha ko yung maliit na papel na yun ang gamit ko para maka-enter to enter Germany. So, ayan. Guys, hindi po ako umuwi ng Pilipinas. Au pair po ako. Nagpakasal sa Denmark. Hindi po ako umuwi sa Pilipinas para sa FRV. So guys, pero case-to-case basis lang po to. Yun ang sabi nila sa akin. So, may mga tanong po kayo guys. Gusto nyong itanong sa akin, mag-comment lang po kayo dito sa aking video. And then, try kong sagutin yung mga katanungan nyo. Kasi alam ko guys, yung mga hirap at saka stress ng pagpaprocess pa lang kasi naranasan ko yan noon. Ang stress sobra kasi hindi mo talaga alam kung pauwiin ka talaga, yung mga process, ano-ano talaga ang dapat mong gawin. Napagdaanan ko po yan. So, ayan. And see you next time on my next video. And thank you guys.